Mabuhay, kamusta kayo? Ayon sa statistics, ang sakit sa puso ang nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan, pero alam niyo ba kung ano ang runner-up? Second ay ang cancer at pangatlo naman ay ang stroke. Ang mga topic na ito ay aking naibahagi na sa mga previous videos. Just click the link below. Bilang isang transplant nurse, personal kong natunghayan ang epekto nito. Halos lahat ng aming donor patient ay bumagsak dahil sa sakit sa puso o di kaya ay stroke. Sa video na ito, ibigay natin ang spotlight sa top 3 runner-up, walang iba kundi ang stroke, particularly ang hemorrhagic stroke. Ang stroke ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa bahagi ng ating utak ay nagambala. May dalawang pangunahing uri ng stroke, ischemic at hemorrhagic. Pero ngayon, tutukan natin ang hemorrhagic stroke. Ang hemorrhagic stroke ay nangyayari kapag ang isang blood vessel sa utak ay pumutok at nagdulot ng pagdurugo. Ang pagdurugo na ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng pressure sa loob ng utak na maaaring magdulot ng pinsala sa mga brain cells at tissue. Pag-usapan natin ang iba't ibang dahilan ng hemorrhagic stroke. Una ay ang high blood pressure o sobrang taas ng presyon ng dugo. Ang chronic high blood pressure ay ang pangunahing dahilan kung bakit pumuputok ang blood vessel sa utak. Kung parating mataas ang iyong blood pressure, hindi lang puso mo ang apektado kundi pati na rin ang iyong utak. Kaya mahalaga ang regular na pagpapakonsulta sa doktor at pag-monitor ng iyong BP. At huwag basta-basta itigil ang gamutan unless advice ng iyong doktor. Pangalawa, ang aneurysm. Ito ay ang pagnipis at pagbulge ng pader ng blood vessel na parang lobo. Kapag pumutok ito, maaaring magdulot ng pagdurugo sa utak. Ang aneurysm ay minsan walang sintomas hanggang sa ito ay pumutok. Kaya dapat talaga mag-ingat at magpa-check up regularly. Pangatlo, ang arteriovenous malformation o AVMs. Ito ay ang abnormal na koneksyon ng arteries at veins sa utak na maaaring pumutok at magdulot ng pagdurugo. Bagamat bihira lamang ito ay isang kondisyon na maaaring ma-diagnose gamit ang imaging test tulad ng CT scan o MRI. Kaya kung may nararamdaman kayong kakaiba, magpatingin agad sa doktor. Pang-apat, ang head injury o malubhang pinsala sa ulo. Ang mga aksidente na nagdudulot ng malakas na impact sa ulo ay maaaring magresulta sa hemorrhagic stroke. Kaya laging magsuot ng helmet kapag ikaw ay nagbabike o nagmomotor at mag-ingat sa mga ginagawang kalsada para maiwasan ang aksidente. Panghuli, ang blood thinning medications. Ang sobrang paggamit ng gamot na nagpapalabnaw ng dugo ay maaaring magdulot ng pagdurugo sa utak. Kaya huwag basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta ng doktor, lalo na kung blood thinners ang iniinom ninyo. Importante na sumunod sa tamang dosage at schedule na binigay ng inyong doktor. Sumunod naman, pag-usapan natin ang mga sintomas ng hemorrhagic stroke. Importante na malaman ang mga ito para agad tayong makakilos kung sakaling mangyari ito sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Unang-una, biglaang matinding sakit ng ulo. Madalas itong inilalarawan bilang worst headache of my life. Kung nakaramdam kayo ng ganitong klaseng sakit ng ulo na hindi nyo pa nararanasan, agad na magpatingin sa iyong doktor. Pangalawa, pagkawalan ng malay. Biglaang pagkawalan ng malay o pagkakoma ay isang seryosong sintomas ng hemorrhagic stroke. Kapag may biglang nawalan ng malay, huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal. Pangatlo, pagkahilo at pagsusuka. Ang biglaang pagkahilo at pagsusuka ay posibleng palatandaan ng stroke. Kapag may nararamdaman kayong ganito, lalo na kung kasabay ng matinding sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor. Pang-apat, kahirapan sa pagsasalita. Hirap sa pagsasalita o pagkaintindi ng sinasabi ng iba ay isang warning sign. Kung bigla kayong nabulol ay hindi makaintindi ng salita, magpatingin agad sa doktor. Panglima, pamamanhid o panghihina. Biglaang pamamanhid o panghihina sa isang bahagi ng katawan,
particular sa mukha, braso, o binte ay sintomas ng stroke. Kapag naramdaman ninyo ito, lalo na sa isang bahagi ng katawan, magpatingin na agad. Pang-anim, problema sa paglakad. Kahirapan sa paglakad o pagkawala ng balanse at koordinasyon ay sintomas din ng hemorrhagic stroke. Kung bigla kayong nahirapan maglakad o nawalan ng balanse, agad na humingi ng tulong. Pangpito, paglabo ng paningin. Biglaang paglabo ng paningin sa isa o parehong mata ay posibleng palatandaan ng stroke. Kung bigla kayong nahirapan makakita, magpatingin agad sa doktor. Panghuli, seizures. Ang pagkakaroon ng seizure ay maaaring senyales ng hemorrhagic stroke. Kung may kakilala kayo nagka-seizure, agad na dalhin sa ospital. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano natin maiiwasan ang hemorrhagic stroke. Unang-una, kontrolin ang blood pressure. Regular na magpa-check up ng blood pressure at sundin ang mga payo ng doktor para mapanatili itong normal. Ang high blood pressure ang isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke, kaya mahalagang mabantayan ito. Number 2, healthy diet. Kumain ng balanced diet na mababa sa saturated fats at cholesterol. Kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains at lean proteins. Iwasan ang sobrang alat at matatabang pagkain. Ang healthy diet ay hindi lang para sa katawan kundi para din sa utak. Pangatlo, regular exercise. Mag-ehersisyo ng regular para mapanatiling malusog ang puso at blood vessels. Hindi naman kailangan maging intense agad. Simulan sa simpleng paglalakad, jogging o kahit pagsayaw. Ang importante, gumalaw tayo araw-araw. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pinsala sa blood vessels at magpataas ng risk for stroke. Kung naninigarilyo ka, subukan ng itigil ito. At kung umiinom naman ng alak, gawin lamang ito in moderation. Panghuli, pagkontrol sa diabetes. Kung ikaw ay may diabetes, sundin ang tamang treatment at diet para mapanatiling kontrolado ang blood sugar levels. Ang uncontrolled diabetes ay maaaring magdulot ng pinsala sa blood vessels na pwedeng magresulta sa stroke. Ngayon, paano naman kung nangyari na ang hemorrhagic stroke? Ano ang dapat gawin? Unang-una, tawagan ang emergency services. Agad na tumawag sa emergency services o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Maigi dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na tertiary hospital o malaking hospital na may equipment para magbigay ng treatment para sa stroke. Dahil sa ganitong sitwasyon, every second counts. Number 2, panatilihing kalmado ang pasyente. Tiyakin na nasa ligtas na lugar ang pasyente at subukang panatilihing kalmado. Ang pagiging kalmado ay makakatulong para hindi lumala ang sitwasyon. Pangatlo, monitor ang vital signs. Tingnan ang breathing at pulse ng pasyente. Kung wala itong malay, ihiga ito sa flat surface at itaas ng kaunti ang ulo. Ito ay makakatulong para maiwasan ang komplikasyon. Panghuli, perform BLS of basic life support kung ikaw ay certified. Kung ang iyong kasama o kamag-anak sa bahay ay nagkaroon ng stroke at naging unresponsive, walang pulso at hindi humihinga, ang agarang life compression ay makakatulong para sa pagtaas ng survival rate. Maigi magpa-certify at mag-training para dito. Ito ay open to anyone at madaling matutunan. Kung hindi, siguraduhin nagawa mo ang unang tip na nasabi ko. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!